Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron po akong tanong sa inyo. At marahil itong tanong na ito ay isa sa mga pinakamahalagang tanong na pwede niyong itanong sa sarili ninyo. So sagutin muna ninyo sa sarili ninyo. Bakit kayo Katoliko? Why are you Catholic? Anong sagot ninyo riyan? I-share nyo nga sa katabi nyo, bakit ka Katoliko? Ayan. No? Natanong nyo na ba yung sarili ninyo dyan? Okay? Marahil yung sagot ninyo ay, kasi Katoliko yung mga magulang ko, pinabinyagan ako. Ito yung relihiyon namin, simula nung lolo ko pa at lola, tapos naipasa sa amin. At yung pamilya ko ngayon ay Katoliko. Siguro yung tanong ninyo, no? It has always been that way. Meron akong isang mas mahirap na tanong sa inyo ngayon. Bakit ka nananatiling Katoliko? Why do you remain Catholic? Sagutin nga ninyo sa sarili nyo. Bakit ka pa rin Katoliko hanggang ngayon? Di ba mas mahirap na tanong? Siguro yung sagot doon ay, kasi ang hirap magpalit ng relihiyon. Kasi may baptismal certificate na ako. Kasi mas tanggap ka doon sa may eskwelahan, no? Kung Katoliko ka at sa mga Catholic school, o kaya sa mga kumpanya. O kaya dahil siguro ito yung majority dito sa ating bansa, kaya nanatili kang Katoliko. Pero alam niyo, merong mga iba pang mga sagot. Kasi pwedeng itanong, or pwede nyo sagot, no? Itong taong ito, hindi na siya Katoliko. Bakit? Siguro dahil nakita na niya yung mas akmang religion para sa kanya. Siguro dun sa kabila, mas masaya kapag nagdiriwang sila. Siguro sa kabila, may libreng merienda kapag sila'y sumasamba. Siguro dun sa iba, puro kantahan sila, puro sayawan sila. Mas kaaya-aya, kaya nandun sila. Kaya nagiging mas challenging yung tanong, bakit ka nananatiling Katoliko? Maraming mas sumagot dito sa tanong na ito. Siguro sabi nila, kasi gusto ko yung liturhiya, yung liturgy. Gusto ko yung mga prayers ng Katoliko. Kasi nandyan si Mama Mary. Kasi nandyan yung mga santo. And we can well identify with that. Kasi pinagdarasal natin yung mga yumao. And there's a communion among those on earth still alive. At yung mga yumao na. At marami pang ibang sagot, no? Kasi ang sarap magsimba. Kasi merong Eucharistia. Meron tayong tinatanggap na katawan ni Kristo. At nadarama ko yung kanyang presensya sa Eucharistia. Mga kapatid, ito yung pinag-uusapan natin for the past 5 Sundays. Natatandaan ko ako yung nagmisa rito nung yung Ebanghelyo ay yung patungkol doon sa pagpaparami ng tinapay. Nung pinakain ni Jesus, yung napakaraming mga tao. And from there, we took from the Gospel of John, Ebanghelyo ni San Juan, na magtataka yung iba sa inyo, no? Nasa year B tayo, cycle B ng ating Sunday readings na dapat mula kay San Marcos. Pero dahil masyadong konti or masyadong maikli yung Ebanghelyo ni San Marcos, simula dun sa pagpaparami ng tinapay at ng isda, kumuha na sila mula kay St. John, mula sa Ebanghelyo ni Juan. At ito'y narinig natin for the past Sundays. Kaya nga kapag nagsimba kayo mula nung araw na yon, nung linggo na yon, tuloy-tuloy yung tema. Ano yung tema ni Jesus doon? The bread of life. It's the bread of life discourse tungkol sa tinapay ng buhay. At susundan natin, no? Pinarami ni Jesus yung tinapay at yung isda. At maraming tao yung pinakain, 5,000 of them, not counting women and children. Nakakain sila. At kung kayo yung naruroon,
Tapos, pinadami ni Jesus yung tinapay. Sasabihin nyo, susundan ko na lang ito. Kasi hindi ako magugutom pag sumunod ako dito sa taong ito na banal. And so, ganun nga. Nung umalis sila, hinanap siya. At sabi ni Jesus, hinanap niyo ako kasi nakakain kayo. Pero dapat hanapin ninyo yung pagkaing nagbibigay buhay, yung pagkaing hindi napapanis. Yung mga ninuno nyo, kumain ng mana, at sila'y nagutom pa rin. Pero dapat hanapin ninyo yung tinapay mula sa langit na hindi na nabubulok. At tinanong nila, saan po kami makakahanap nito? And so the Sunday goes, no? The next Sunday, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. I'm the bread who came down from heaven. At nagtanong-tanong na yung mga alagad. Di ba kilala natin ito? Sino siya nagsasabi na galing siyang langit at nagbulong-bulungan sila? And hindi in-explain ng Panginoon sa kanila, ay ganito lang yan. Sinabi niya, kung kainin ninyo, kung sino mang kumain ng aking laman o uminom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At lalo silang nagtanong, hindi nila naintindihan. Paano niya magagawa yun? Tanong nila. And he doubled down na yun yung turo na sinasabi niya. At ngayon, ito na yung pagpapatuloy nung sinasabi niya. Yung mga tao nung narinig yun, sabi nila, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? This is a teaching that is hard. And so, anong ginawa nila? Simula nun, hindi na sila sumunod kay Jesus. Nakasaad dito na sila'y mga alagad, pero pagkatapos nun, bumalik sila sa kani-kanyang mga lugar at hindi na sumunod kay Jesus. Pero hindi sinabi ni Jesus na, teka lang, i-explain ko pa sa inyo. Tumingin siya sa mga alagad niya, yung mga mas malalapit sa kanya, yung 12. Hindi niya sinabing, huwag kayong makinig sa kanila. Kayo, patuloy kayong sumunod kasi eto yung sinasabi ko. Hindi. Ano yung sabi niya? Dito sa ating ebanghelyo, sabi ni Jesus, ibig din ba ninyong umalis? Kung gagawin natin mas blunt pa yon sa ating lingwahe ngayon, ganito, no? O kayo, aalis din? Go. You're free to go. Pero sinabi ni Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tinanong ko sa inyo kanina kung bakit nagpapatuloy pa kayong maging Katoliko. Marahil merong isang punto ng buhay ninyo na nakapagpasya kayo. Siguro lilipat na lang ako. Siguro hindi ito yung tama para sa akin. Siguro hindi ito yung landas para sa akin. Pero time and again, you are brought back. Many factors. Some are brought back by our Blessed Mother. Some are brought back kasi sila'y pinagaling ng ating Panginoon. Pero in all, marahil ito yung sinasabi ng puso natin. Panginoon, kanino po kami pupunta? Saan po kami tutungo? Sa inyo ang buhay na walang hanggan. Nasa inyo yung mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. This could be our words. Lord, to whom shall we go? You alone have the words of everlasting life. Alam niyo, isa sa mga matitinding sinabi ng Panginoon dito, itong mga salitang ito, dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ko? Gano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? What is the issue here? Yung sinasabi niya, yung binabanggit niya tungkol sa kanya bilang tinapay ng buhay. At maraming tao hindi nakakatanggap nun. Probably the Gospel of John was written at a time when there was a crisis in the faith on the Holy Eucharist. Kaya nga sinabi niya, dahil ba rito, aalis na kayo. And then, sabi niya, meron pa mas matinding bagay.
Maybe he was speaking about the ascension, the resurrection. Pero marami pang ibang mangyayari sa kanya pagkatapos nito. Paano pa pag nakita siyang nagpapakasakit? Paano pa pag nakita siyang nagdurusa at mamamatay? Siguro yung mga alagad, sila'y talagang titiwalag na. Mga kapatid, this is something that we have to accept. Hindi lahat ng bagay sa pagiging Katoliko ay madali. Medyo mahirap. Mahirap intindihin. Mahirap isabuhay. Mahirap isipin. Pero sa kabila ng yon, sumusunod pa rin tayo sa Panginoon. Ano ang mga bagay na magpapatiwalag sa atin sa pagiging Katoliko? Siguro pwede nating i-anticipate. Ano kaya yung mga yon, no? When there will come a time when there will be a lot of temptations for me to live my faith. Ano yung mga yon? Kakayanin ko kaya? Pero just to console us, our words in the end are, saan pa kami tutungo? You have the words of eternal life. Isang pumapasok sa isipan ko, isang expression sa Latin na aming nakuha nung kami nasa theology, no? Ito, no? Ipo-flash ni Sir Bert. Ayan, no? Ayan. Yung una, basahin nga natin. Fides querens intellectum. Fides querens intellectum. Yung pangalawa, intellectus querens fidem. Meron bang Latinist dito, no? Na pwedeng mag-translate? Yung una, fides querens intellectum. Faith seeking understanding. Yung pananampalataya na naghahangad ng pangunawa. So meron dalawang bagay sa ating buhay. Pananampalataya at pangunawa. Yung mga bagay na ating sinasampalatayanan, pagkatapos nito, there will be the creed. Sumasampalataya ako. Naiintindihan ba nating lahat? Nauunawaan ba nating lahat? I believe in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, of all that is seen and unseen. Tapos, God from God, light from light, true God from true God. Naintindihan nyo ba yun? Ang hirap, no? Hindi lahat tayo naunawaan yun. Pero, nananampalataya tayo doon. What is that? Faith. Pero it's a faith that seeks understanding, na naghahangad ng pangunawa. Kaya anong ginagawa natin? Nag-aaral tayo ng catechism, nagbabasa tayo ng Biblia. Kasi gusto natin, yung ating pananampalataya ay at least at certain point, we're able to understand it. We're able to explain it. Maraming bata rito, tumanggap na ng First Communion. Nung nag-First Communion ba yung mga batang yan, naintindihan ba nila yung doctrine of the Holy Eucharist, yung kabuuan nun? Marahil hindi. Pero nananalig sila, sumasampalataya sila na yung kanilang tinatanggap ay si Jesus. My dear brothers and sisters, we have to know more about our faith. We have to understand it so that we will not follow blindly. Hindi natin sasabihin, Katoliko ako, nasarado, and then wala ka na ibang basta Katoliko ako, bahala na, no? Hindi ko na pag-aaralan yung aking pananampalataya. Dapat alamin natin, unawain natin yung ating mga sinasampalatayanan. To a certain point, mas hindi buong buo. Yung pangalawa, intellectus querens fidei. No? Yung pangunawa na naghahangad ng pananampalataya. Maraming mga tao matatalino, and maybe they can understand what we're talking about. Pero halimbawa, no, minsan sa Don Bosco, Makati, merong isang estudyante ron. He was the best in religion. Kapag merong Bible quiz, siya yung nagtatop. Kapag merong catechism quiz, or siguro mga contest na even to the school level, siya yung nananalo, gold medalist. Pero alam nyo, he's not Catholic. He was Buddhist. Aba, Buddhist, tapos ang galing sa Catholic religion. Yes, he understands
But maybe he does not have that faith. Hindi siya naniniwala. My dear friends, sa ating katekism, meron tayong pinag-usapan natin yung pananampalataya. Yung pananampalataya, hindi lang dito. Yung pananampalataya, hindi lang paniniwala. Yung pananampalataya, yan din ay pagtitiwala. At hindi lang paniniwala at pagtitiwala, ito rin ay paggawa. That is our faith. It is a faith that is lived. It is a faith that is founded in our trust in the Lord. But of course, we have to know our faith. I'd like to end with this quote. No? Marami sa mga tao umaalis sa pagiging Katoliko, maybe because they do not understand. And maybe some of us leave our faith because we are afraid. Merong isang scientist, pangalan niya si Marie Curie, and there's a beautiful quote from her. Eto, sabi niya, "Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less." Why do you remain to be a Catholic? You remain to be a Catholic for many reasons, pero maybe it's because of our faith. It's because we believe that in Jesus, there are the words of eternal life. In the end, ito yung tanong din natin, saan pa ba tayo tutungo? It's the Lord who alone leads us to eternal life. God bless us all.